wag na wag kang kukuha ng degasolinang kotse katulad nitong expander. Dahil hindi mo na po problemahin ang mga ito. Pero bago ang lahat, meron akong pasabog na offer para sa inyo. Para dito sa ating expander GLS. Still, meron tayong offer na 0 down payment, 35,000 worth of exclusive freebies. At ang bago nating ino-offer ngayon dito sa ating expander GLS, meron tayong ino-offer na free 1-month amortization. Tama kayo nang narinig guys, meron tayong offer na free 1 month para dito sa ating expander GLS. So guys, i-quick tour ko lang kayo para dito sa ating Mitsubishi Expander GLS. Unang-una guys, ito yung remote key natin or key fob. So once na i-unlock natin yan guys, mag-unfold yung side mirror and proceed tayo dito sa harap. Syempre hindi pa rin mawawala yung dynamic shield concept ng ating mga Mitsubishi unit. Meron tayong 360 camera, naka LED daytime running light tayo, LED na T-shape headlight, at meron din tayong LED na fog light. Yan. Tapos, napakagandang grille design natin. And then, on the side, guys, meron tayong 17 inches two-tone alloy wheels. Then, dito sa side natin, guys, may makikita pa rin tayong camera as part of the 360 monitor natin or camera. And then, integrated na rin po dito yung kanyang turning signal lamp sa kanyang side mirror. And then guys, dito makikita nyo may button tayo para naman to sa keyless entry natin. So, once na hawak nyo yung remote, basta malapit kayo dito sa unit, pwede na kayo pumasok. And then, ganun din guys, pag ilalock nyo, pindutin nyo lang, mag-fold siya. Nakalock na yung unit. And then, dito naman po sa likod, equip po tayo ng T-shape LED taillight. Yan. And then meron na tayong built-in spoiler. Meron na rin tayong fin-type antenna. And then guys, for Expander GLS, wala pa tayong roof rail. Si Expander Cross yung naka-roof rail natin. And then guys, dito po, sa gitna may makikita tayong camera. Ito po yung reverse camera natin. And ginagamit na rin to as 360 camera. And then ito po yung design natin sa bumper niya. May reflector siya. And then, yung spare tire natin, makikita natin sa ilalim. And then, move forward tayo dito sa loob ng ating Expander GLS. So, dito guys, sa side niya, makikita natin, mounted na po dito yung jack niya, yung basic tools. And then, meron din tayong cargo space dito. Pakita ko lang sa inyo. Baliktad. Yan, meron tayong cargo space dito. And then, dito naman guys, yung access natin sa spare tire. Yan. So, dito may mga division yung storage natin para ma-manage natin na mabuti yung mga gamit natin. And then, itong third row natin, third row seat, may option tayong i-fold siya. So, may tali lang tayo ditong huhugutin, taas lang natin, mag-fold na siya. Ganon din dito sa kabilang side. So yan guys, pag may mga baggage kayo, may mga maleta kayong ikakarga dito, or magka-camping kayo, magagamit natin or ma-maximize natin yung space dito sa likod. Siyempre, meron tayong seatbelt, cup holders, power outlet, then meron tayong dome light dito sa gitna. And then proceed naman po tayo sir dito sa harap. So guys, proceed naman tayo dito. Unang-una guys, dito sa passenger door natin, may makikita tayo ditong leather, soft padded. And then dito naman po sa ating window controls, combination siya ng carbon fiber finish and soft padded din po dito. Then proceed tayo dito sa loob. And guys, ang ating Expander GLS ay equipped tayo ng push start button. So itong susi natin guys, basta nasa loob ng unit, apakan lang natin yung brake, one touch tayo dito sa start button, mag-i-start na siya. Then, unang makikita natin guys, itong digital meter cluster natin. So, 8 inches na yan. So, nandyan yung mga vital information na makikita natin sa unit. And then, for the steering wheel guys, meron tayong tilt and telescopic steering wheel. Pwede natin forward, then baba, taas. And then, dito po guys, may retractable button tayo para sa side mirror natin. Pwede natin siya i-fold. Pwede natin i-adjust yung up and down, left and right niya. And then, dito sa left side ng ating steering wheel, guys, makikita nyo yung controls natin.
para dito sa infotainment system natin. And then on the right side, meron tayong cruise control, answer ng call, drop ng call, and then voice command. Yan guys. Tapos ito naman yung control natin syempre dito sa ating mga headlight, yung mga ilaw natin. And then on the right side, para sa wiper naman natin. And then ito pala yung ating 10 inches infotainment system. Yan. So may mga information na nakalagay dyan. May calendar, media, yung mga basic information, mga compass. And meron tayong button dito for multi-around monitor. So combination siya ng iba-ibang angle or view. Pwede nyo pong baguhin or gamitin habang nagda-drive kayo para ma-support or ma-assist kayo. Ayan. And then, ito pala guys, since 2026 model na to, equipped na rin ito ng Android Auto and Apple CarPlay. Kagandahan dito guys, wirelessly pwede nyo na i-connect yung mga Android phone nyo o yung mga Apple phone nyo dito sa ating infotainment. So kung ano yung mga compatible na application na meron dito, mag-reflect na po dito sa inyong infotainment. Ano nga ba yon? Yung mga map application, Google Maps, Waze, then yung mga music application natin, mga Spotify, YouTube Music, then yung mga messages, mag-a-appear din po dito. Ayan po. Tapos, move forward po tayo dito. Ito naman po yung ating air condition system. Ito yung blower po natin. Ito naman po yung thermostat natin. So, may max cool tayo dito guys. Ang kagandahan dito sa max cool, for example, nakabilad sa araw yung unit nyo, pwede nyo na pong irekta dito para isagad nyo yung blower sa yung temperature para mas mapadali natin mapalamig yung sasakyan. And then, dito naman po guys, meron tayong mga outlet dito. Ayan. Then, meron tayo ditong power outlet din para sa, usually ginagamit ito sa mga dashcam. And then, ito naman po yung gear shift natin, reverse. So, once na mag-reverse tayo guys, mag-appear na yung camera natin sa likod at yung multi-around monitor natin. Neutral, drive, meron tayong second gear or low gear po, ginagamit ito pag mag-overtake or downhill. Yan. And then meron din po tayo ditong electronic parking brake. So sa GLS variant natin, naka-electronic parking brake at brake auto hold na tayo. So may mga ginawa na akong video na i-demo ko kung paano gamitin yung auto hold. Check nyo na lang po sa mga other videos natin. And then ito po yung ating dashboard, very straightforward, elegante. At the same time, itong mga pillar natin, maganda, manipis lang siya. Hindi tayo madidistract or hindi siya sagabal sa ating pagdadrive. And meron tayo ditong center armrest. Yan, may cup holder din tayo dito guys. Yan. Tapos ang ginamit pala material dito sa upuan natin, high grade fabric seat. So ang gandahan dito guys, hindi siya ganun kainit, not like sa mga leather seat. Mas comfortable tayo dito gamitin lalo na pag tirik yung araw, hindi mag-absorb sa mga balat natin. Yan, tapos maganda na rin yung design niya guys. Tapos dito guys, meron tayong glove box. Nakalagay dito usually mga owner's manual natin. Then may pocket din tayo dito. May dome light, may visor. Ayan, and punta naman tayo sa second row. Alright? Dito naman tayo sa second row seat ng ating Expander GLS. As you can see guys, sobrang luwag pa rin niya. Malaking allowance dito sa kanyang harapan, sa driver side. Sa headroom naman, walang problema kahit mga 6-footer kayo, kayang-kaya. Then, pwede pa rin natin ma-adjust po itong upuan natin. Yan, para comfortable pa rin yung mga nakasakay dito. So, ganoon din po dito sa kabila, pwede natin i-adjust. So, ang division pala na itong upuan natin, 60-40 yung ratio niya. So, pagpapasok tayo guys, papakita ko sa inyo mamaya, dito tayo sa side na to. And then, may makikita tayo ditong center armrest with cup holder. And then, on the middle naman po, meron tayong mga USB sa Type-C na charging ports. And then, syempre guys, hindi mawawala yung mga aircon vent natin and then yung control natin. So, pwedeng i-adjust ng ating mga pasahero yung blower. Yan po. Then, syempre, meron tayong grab handle dito. Then, yun nga guys, papakita ko sa inyo kung paano siya i-fold. So, ito guys, ito yung single seat natin. Kapag papasok tayo sa third row, pwede ito yung itatumble natin para hindi siya masyado mabigat. Not like yung dalawahan, mas hassle. So, ito, try natin. Ayan. So, ito na yung entry natin. So, kagandahan dito,
hindi mahirap sumakay. Hindi katulad sa mga ibang models na malayo yung apakan saka hindi siya maluwag. Ito napakaluwag. So ang dali lang umentry, ganun na yung pasok natin. Then try natin umupo naman dito sa third row seat. Right. So ito yung third row seat natin. Yan. Meron pa rin tayong mga headrest dito. Pwede naman natin siyang itaas. Meron tayong seat belt, yung nabanggit natin kanina. And then meron tayong power outlet dito. So basically, nothing special naman dito sa third row. Pero masasuggest ko yung mga sasakay dito, at least yung mga hindi masyado matatangkad para wala maging problema or komportable pa rin sa biyahe. At babalikan natin ang ating content. Wag na wag kang bibili ng degasolinang sasakyan katulad ng ating Expander GLS dahil hindi mo na po problemahin ang mga ito. Una, hindi mo na po problemahin ang charging station dahil kahit saang lupalop ka ng Pilipinas pumunta, maraming gasolinahan. Pangalawa, hindi mo naiintindihin yung charging time dahil pag mga gasolina at diesel na sasakyan, in just 5 minutes, pwede ka na ulit bumiyahe. Hindi katulad ng mga 5 to 6 hours or more, hihintayin mo bago siya mag-full charge. Pangatlo, parts and service. Actually guys, pag mga ganitong Japanese brand na kotse, kahit saang lupalop ka nga ng Pilipinas pumunta or magawi, magka-problema ang sasakyan mo, maraming pyesang available, marami ding mekaniko na kayang galawin or gawin ang sasakyan mo. Hindi katulad pag mga high-tech na sasakyan, mga electronic vehicle natin ngayon, piling mekaniko lang or limited pa lang yung mga parts na available dito sa ating market. Pang-apat, hindi mo na po problemahin ang resale value. Dahil sa mga Mitsubishi or traditional na sasakyan na katulad nito, hindi basta-basta bumababa yung market value ng mga sasakyan. Hindi katulad sa mga EV ngayon, nagdedepende siya sa ganda or kondisyon pa ng battery. Let's be realistic. EV is the future. Eco-friendly, modern, high-tech, at mas matipid. Pero ready na ba ang Pilipinas natin pagdating dito sa mga EV vehicle? Pero kung ang hanap mo ay peace of mind, walang hassle, proven reliable, matibay, kahit saan ka mapadpad, merong pyesa, merong mekaniko. At syempre, value for money, secured ang investment mo. Expander GLS is the right choice. So yan lang naman yung personal input natin regarding dito sa mga EV vehicle. Pero sabi nga nila, your money, your choice. So this is Aisan Diaz, your Mitsubishi Sales Manager here at Mitsubishi Abad Santos, Manila. At kung interesado kayo dito sa aming napakagandang offer ngayon, 0 down payment, free 1-month amortization, 35,000 worth of exclusive freebies, and lifetime after sale service. Message mo na ako dito sa mga contact number na nakalagay sa screen at ako na bahala tumulong sa inyo. With my 13 years experience dito sa Mitsubishi, for sure matutulungan ko kayo sa bank approval, sa processing, sa lahat-lahat, even after sales. Ano pang hinihintay nyo guys? Kontakin nyo na ako at i-release na natin ang inyong dream car.